Ang magandang umaga muli mga kapatid. So tayo po, dumawa na sa ating mensahe po sa umaga po ito. Actually, mayroon po akong ibang mensahe sana. Kaya lang ito lang po akong naisip na ituro po sa umaga ito. Bagamat tayo lahat, halos naunawaan po natin tungkol sa mga bagay na ito. Pero kumisa kailangan nating ulitin. Alang-alang sa mga kapatid na bago sa pananampalataya. At sabi nga po ni Pablo, kailangan nating palalahanan ng mga kapatid kanya o sa mga bagay na alam po natin. So, bukas po, December 25, ay sinasabi nilang Pasko, ano po? Christmas. Actually, isang Christmas, ang ibig sabihin, Christ Mass, kanya. So, yun po ay isang Roman Catholic word na nagsilang nila, Christmas, kanya lang. O minsan tingala, actually, Christmas. Bukas. Ang katanungan po na dapat natin isipin at pag-aralan, yung masalitang Christmas, o yung idea ng Christmas, ano po? Saan galing yun? Sa Diyos, sa tao. Kasi galing sa Diyos, kailangan natin gawin. Pero galing lang sa tao yan, hindi natin dapat gawin, di ba? Yun po ang ating gustong bigyan pansin sa ating mensahe po sa umaga ito. Saan ba nanggaling ang Christmas? Ang araw po ng kapanganakan ng Panginoon, hindi sinasabi sa Biblia. Walang sinasabi sa atin. Walang date na sinasabi sa atin sa Biblia tungkol sa eksaktong panahon na kung saan ang ating Panginoon ay ipinanganak. Doon po sa Ebanghelyo po na sinunod ng Mark, alam mo sinunod si Mark tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ito yung nagsimula siya sa bautismo ng ating Panginoon. Wala siyang sinasabi tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Yung Matthew meron, si Lucas meron din, si John wala rin. Dalawa, si Matthew lang at saka si Luke. Merong sinulat tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pero yung dalawang ebanghelyo, wala silang sinabi. So katanong, saan nanggaling yun? Saan nanggaling ang celebration ng allegedly ng kapanganakan ng Panginoon? So December 25, saan nagsimula yun? Diba dapat tanong po natin yun? Kung ito'y kailangan, ito'y galing sa Diyos, ito'y utos ng Diyos, di gawin natin. Pero kung ito'y galing lang sa tao, ay hindi natin dapat i-celebrate yan, di ba? Dalawang klase, tulad nga po ng sinabi natin sa radio program, pwede tayo mag-celebrate yan dahil masaya, holiday, yun lang. Pero bilang kapanganakan ng Panginoon, eh alam po natin, makikita natin, hindi natin dapat i-celebrate. Ito po ay nagkataon, itong celebration po ng Christmas, ito ay actually nanggaling sa isang pagan festival ng mga Romano na tinatawag na Saturnalia. Doon lang galing sa Saturn, ganyan, na planeta. Saturnalia, yun ang galing doon. Ano po yung pista na yun? Ito po ay isang festival na tumatagal ng ilang araw na kung saan pumipili sila ng isang tao na kaaway ng mga Romano kanya. At siya tinatawag nilang Lord of Misrule. So pipili sila ng tao, Lord of Misrule, anong gagawin nila? Anong ginagawa nila sa panahon na ito? Pipili nilang isang biktima, yung pong Lord of Misrule kanya, na pakakainin nila at pasasayahin nila yung tao ito sa loob ng linggo na yun. Pasasayahin, pakakainin. Tapos anong gagawin? So December 25, yun ang conclusion ng festival. Ang paniniwala ng mga Romano, mapapatay nila ang anumang kapangyarihan ng kadiliman kung papatay nila yung tao yun. Yung Lord of Misrule. Yun ang Saturnalia ang sinasabi. So pipili sila lang isang tao, Lord of Misrule kanya, at yung tao, papatay nila yun. Bilang tanda na nilalabanan nila yung kapangyarihan ng kadiliman. Yung pagan festival na December, natatapos sa December 25. Ito yung Roman festival, tinatawag na Saturnalia, mga kapatid. Itong isang istorya ng pangalan ko si Lucian, anong ginagawa doon sa Saturnalia na yun? In addition to human sacrifice, itong ginagawa nila, widespread intoxication, kanya. Naglalasing ng mga tao. Going from house to house while seeing naked.
Sila yung nagpupunta sa bayan, so sila yung maawit na walang damit. Sila yung nag-rape ng mga babae. Sila yung kumakain ng isang biscuit na shape ng isang tao kanya. Yun ang ginagawa nila sa festival na sa Tornalia na natatapos sa December 25. No, 4th century AD. Dahil na doon na po, kumakalat na yung Roman Catholic Church actually. Yung po tunay na iglesia na nagpapatuloy yun. Kaya lang katulad natin, nakakaunti lang ang mga tunay na Kristiyano, wala silang saksaysayan. May mga Kristiyano sa panahon na yun, nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang lumaking relihiyon ay Roman Catholic Church. Kahit sinasabing Christianity po rito, dahil ito ay quotation ng isang historian na po, yun ay Roman Catholic Church. Kinuha nila yung festival ng Saturnalia na ginagawa ng mga pagano sa panahon na yun, sa pagkaisipan, nasasama yung mga pagano at maging Katoliko. Yun ang kaisipan nila. At nagawa po nila na i-convert ang maraming mga tao ng mga pagano sa pagiging Katoliko sa pangako na walang mag-iiba ganyan. Patuloy pa rin ang pag-celebrate ng Saturnalia katulad ng dati. So nagawa nilang gawing isipin na i-adapt nila yung festival, pagan festival, kung paano siya, parami naging mga Katoliko ngayon. Pero hindi nila napalitan yung paraan ng pag-celebrate, no? Nagpatuloy pa rin yung kung paano nila ginagawa kung sila yung mga pagano. Yun ang nangyari sa kasaysayan na ito na ginawa ng Roman Catholic Church yung festival ng Saturnalia, mga kapatid. Pero ang problema, itong pagan festival, walang Kristiyano doon. Walang patungkol kay Kristo, walang pag-uugali kay Kristo. Eh, dahil sa mayroong problema sa date na ito na walang kaugnayan ang alamang Kristiyano, para maging Kristiyano, yung Saturnalia, sinabi nila ang December 25 ay ang kapanganakan ng Panginoon. Ang Pope na naglagay po nito as si Pope Julius I. Yan ang ginawa niya kanya. Ang festival na ito ay Kristiyano kanya dahil sa araw na ito pinanganak ang ating Panginoon. So obviously, ang December 25 ay nagganyo sa Saturnalia, hindi po sa Biblia. Inadapt nila para maipakita na ito ay Christian festival at panganakan ng Panginoon kanya. So yun po makikita natin. Kaya lang, yung dati nilang ginagawa ng mga pagano, nagpatuloy pa rin. So ito naging Christian festival dahil ito ay kapanganakan ng Panginoon December 25, pero patuloy pa rin yung paraan ng ginagawa ng mga pagano. Hindi nagbago yun. So meron pa yung paglalasing, etc. Yun ang ginagawa nila. Tingnan nyo, ito po ay isang historian na po. Hindi tayo nag-invento ng ano-ano. Ito yung quotation ng isang historian na pangalan ay Stephen Deschenbaum. Hindi ko na po pronunciation niya. Isa po history professor ng University of Massachusetts. So ito isang historian na po. Pag sinasabi natin historian, hindi siya nagsusulat ng kanyang opinion. Sinusulat niya yung findings na may evidence na ito nga nangyayari kanya. In return for ensuring massive observance of the anniversary of the Savior's birth by assigning it to the rational date, December 25, the Church, for its part, tacitly agreed to allow the holiday to be celebrated more or less the way it always been. So may panglalasing, ganun pa rin ang ginawa nila. Nabago lang nila yung December 25 bilang kapanganakan ng Panginoon, pero dati lang ginagawa, nung hindi pa sila mga Katoliko, ay ginagawa nila sa panahon na yun. So nangyari, ito yung panahon ng kaguluhan. In December 25, nasabi na panganakan ng Panginoon ay naging festival ng kaguluhan. Kanyang mga panglalasing, etc. So tingnan ninyo, yung maagang pag-celebrate ng mga Katoliko sa tinatawag Christmas ay may pangiinom. May sexual indulgence. Sila yung maawit na hubad sa mga bahay-bahay. Ito yung naging caroling. Hindi nakakaya na magkanta na ng hubad, na nakabidami.
So, yun ang caroling. Yun ang pinanggalingan ng caroling. Yung sinasabi. Yun ang paraan na pag-celebrate nila sa tinatawag Christmas ng panahon na yun. Siyempre, sa pagbabago ng panahon, magkakaroon ng pagbabago. Pero ito yung pinanggalingan niya. Yung tinatawag ng Christmas celebration sa panahon ng Roman Empire. So, ito isang influence ng mga Romano at napunta sa Iglesia, ang Roman Catholic Church. Pasilin po natin, ang Roman Catholic Church, ito po ay isang unti-unting pagbabago. Mula sa tunay na Iglesia, may mga kapag-Kristiyano na unti-unting umalis sa katotohanan. So mula doon sa 1st century, nandun ang Kristiyano. 2nd century, nagbabago na yan. 3rd century, naging Roman Catholic Church. Pero yung tunay na Iglesia, hindi naman nawala yun. Yung nagpatuloy sa pagsamba bilang mga Kristiyano. Kung saan sila napunta, hindi natin alam. Pero nagpatuloy lang sila. Pero naging kakilala, naging bantong, Roman Catholic Church. Na-control yung kasaysayan, parang sinasabi siya lang, mga Kristiyano kanya. Pero actually, hindi. Tingnan po natin ang pinanggalingan ng mga simbolo ng Christmas. Di ba? Christmas tree. Christmas tree, di ba? Kami, nung kami lumalaki, hindi ko naalala na meron kami Christmas tree. Siguro dahil wala kaming pambili Christmas tree ng panahon na yun. Pero karamihan sa mga Katoliko, meron silang Christmas tree. Silang galing yun. Yun din po yung galing sa mga pagano kanyo. May mga tao na member po ng Asherah cult na sila'y sumasamba sa mga halaman, sa gubat. Tinuturo nila yung gubat bilang Diyos, sinasamba nila yun. So, makita natin, yung mga Katoliko o Christians kanyo, gusto nilang kunin yung mga ibang pagano dahil nga ginawang may kaugnay sa Saturnalia at yun din pong ibang mga pagano na miyembro ng Asherah cult na sumasamba sa gubat, sa mga punong kahoy. So dyan lang galing yung tinatawag na Christmas tree. Ito mga pagano ito, sinasamba nila yung mga punong kahoy sa gubat. At dahil sinasamba nila yung punong kahoy, itong mga pagano, dinadala na itong mga punong kahoy sa ilang bahay at dino-decorate nila at sinasamba nila. Yung tinatawag Asherah cult. So ginawa ito ng Roman Catholic Church at ginawang Christmas tree. So yun pinanggalingan ng Christmas tree. Ginagawa yung mga tao na gumagawa ng Christmas tree, siyempre, hindi man nila alam kung saan nanggaling yun. Doon nanggaling yung Christmas tree. Walang kaunayan sa kapanganakan ng ating Panginoon. Ito yung may kaunayan sa mga pagano na gusto nilang makumberte at sumama sa Roman Catholic Church. So, ang ginawa ng Roman Catholic Church, gumawa sila ng Christmas tree para makikayat nila yung mga tao sumasamba sa mga punong kahoy. Kung pansinin niyo yung pinanggalingan ng kilalang celebration sa mga panahon na ito, hindi nanggaling sa Biblia. Ito yung nanggaling sa mga pagano. Ngayon si Santa Claus naman, saan nanggaling yun? Si Santa Claus, nanggaling sa pagsasama ng dalawang kultura. So, mga Scandinavian, ano po, pag sinabing Norse, ito yung Scandinavian mythology, meron pong isang Diyos na tawag niya yung Balder, na pinatay niya sa pamagitan Michel Toharong ang kanyang kalabang Diyos. Ganun po ang mga Diyos-Diyosan Hodor. At dahil pinaglalaban niya sa babae, ng pangalan si Nana, kanya. Nana. Yun nag-aaring yung Michel Toharong. So, yung mga Druid rituals. Ano po yung mga Druid? Ito rin po yung mga tao hindi natin maintindihan. Yung po Stone Age sa England. Sila yung mga Druids. Pero sila ginagamit sila ng mistletoe para patayin nila yung tao kaya lang isasakripisyo kanya. Di ba sakripisyo may mistletoe? Yun ang pinanggalingan ng mistletoe doon sa mga kultura na pagano. So, yung costumbre, gising under the mistletoe. Ito po yung pinagsama yung sexual indulgence na Saturnalia. Alam na kanina, meron silang sexual indulgence pag panahon na yun. At saka yung Druidic sacrificial cult na pinapatay nila sa mistletoe, yung kailang papatay ngayon. So yung mistletoe ay naging Christmas symbol. Hindi rin nila alam kung saan galing yun. So gawa sila ng Christmas tree
Meron mistletoe kanya, yun ay galing sa ganitong pinanggalingan. Sa mga practices ng mga pagano, mga pati, so mistletoe. So si Nicholas, patipunta tayo kay Santa Claus. Noong unang panahon, nung kayo maliit, naniniwala kami kay Santa Claus. Kasi meron siyang proof. Bigla lang nagkakaroon ng regalo kanya. Saan nanggaling yan? Kay Santa Claus kanya. Pero siyempre, lumalaki ka. Nakita mo, nakilala ko na kung sino yung Santa Claus. Siya ako. Kaya hindi naman pala totoo yan. Pero yung idea ng Santa Claus ay St. Nicholas kanya. Sila yung pinanganak sa Turkey. Noong panahon na yung Turkey, hindi pa siya Islam. Ano po? And later become Bishop of Myra. Siya namatay noong 345 AD, December 6. At siya ginawang saint noong 19th century. So ito yung totoong tao, St. Nicholas, kaya taga Turkey. At ito pong si Nicholas, siya pinakamatandang bishop na nagsimula ng Council of Nicaea noong 325 CE. Allegedly, sila po nag-collate na naging New Testament. Ano lang po, allegation lang. Bago pa nila ginawa yung New Testament, meron ng New Testament. So, yung text na kanilang ginawa, pinakita yung mga Hudyo na mga anak ng Diablo na pinapatay ang ating Panginoon sa krus kanya. So, yan kanilang ginawa. Ito si St. Nicholas. Ngayon, yung Nicholas Cult, ito po ay lumawak. Ito yung ginawa ng mga German at mga Celtic pagans. Kaya ginawa nila St. Nicholas. At ito, mga grupong ito, sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan na pinanguna ni Wooden, kanina. Yung pinaka-Diyos-Diyosan na mga Scandinavian. Yan siyang tatay ni Thor, Baldur at si Tyr. At si Wooden ay mayroong mahabang balbas. At siya po ay sumasakay sa isang horse sa langit. Sa isang gabi na tinatawag na bawat. Pag sumasamit ng otong, nagsisimula na siyang sumakay sa kanyang kabayo. So, makikita yung may similarity doon sa pinakikita kay Santa Claus. Ang nangyari, si Nicholas at saka si Wooden ay pinagsama nila. So, si Nicholas taga-Mediterranean yan, di ba? So, walang mahabang balbas yan. So, pinagsama nila, si Nicholas nagkaroon ng bigote at siya ay nakasakay sa isang lumilipad na kabayo. At reschedule lang niya yung kanyang flight to December, imbes na autumn, ano po. At siya po ay mayroong, siyempre, winter meron siyang makapal na damit. So, yun yung Santa Claus. Kasi nga pinagsama-sama yung mga gawain ng mga pagano at magkaroon sila ng isang image na alam natin ngayon, tinatawag Santa Claus. Ngayon, saan nanggaling naman yung ano? Yung 1931, yung Coca-Cola, na sikat na soft drinks. Ginawa nila isang Swedish artist na pinapangalan Hadon Sundblom para gawa ng isang Santa Claus na umiinom ng Coke. Business. At doon ang galing pula. So, ang model po ni Sundblom ay yung kanyang kaibigan na pangalan si Lou Prentice na dahil siya mataba, laki nakatawa kanya, masaya ang tingin niya, at pinilit ng corporation na Coke na gawin ang kanyang na Coca-Cola rin, yung kanyang damit. Kaya naging red ngayon ang soul ni Santa Claus. Pero Santa Claus, hindi po walang kaugnayan sa ating Panginoon. Ito yung kombinasyon ng isang Christian Crusader, si St. Nicholas, yung sinasabi, at sa pagan God, at ang Coca-Cola. Hindi natin alam yung makikita natin kasaysayan ng Santa Claus. Kaya balik po tayo dun kay St. Nicholas. Itong pagan natin sa Northern Europe, Scandinavia. Yung Katoliko, idadapt nila yung Nicholas Cult at itinuro na kailangan nilang magbigay ng regalo sa December 25. So yun ang pinagsimulan ng exchange siguro, etc. So yun ang makikita natin kasaysayan ng mga simbolo ng Christmas. Hindi natin mababasa sa Biblia. Ito yung galing sa mga pagano na pinaghalo-halo ng Roman Catholic Church hanggang sa makita natin yung modernong konsepto na tinatawag na Christmas. Pero pabalik tayo sa Bible,
Wala tayong mababasa tungkol sa Christmas. Kahit anong gawin mo, wala kang mababasa. Una-una, wala tayong mababasa sa kapanganakan ng Panginoon ay December 25. Wala ba tayong mababasa? Alam niyo, December 25 sa Israel ay winter. Nung tinignan ko po ang temperature ng Israel sa panahon ng winter kanya. Sa umaga, ito yung mga 14 degrees Celsius. Sa gabi, 0 degrees centigrade o Celsius. So, freezing point. Imagine niyo na pumunta kayo sa loob freezer ng refrigerator. Ganun kalamig ang gabi sa Israel. Huwag natin kalimutan nyo. Ito yung winter time kasi malamig. Lalo sa gabi. At nung pinanganak ang Panginoon, mayroong census. Yung mga Yudyo, sila yung umuwi doon sa bayan kung saan sila pinanganak. So yung magulang ng ating Panginoon, sila yung taga Bethlehem. Si David, si Joseph ay pinanganak sa Bethlehem. Si Maria, ganun din. Sa ilahin ni David. So pasilin po natin, ito yung winter time, kung December 25 yan, malamig ang gabi. At dahil naglalakbay ang mga magulang ng ating Panginoon, alala silang makitang kwarto na kung saan sila mag-stay para doon sa census. At malapit na mga anak si Maria kanya. So sa isa ng anak. Sa Luke chapter 22 verse 7, and she brought forth her firstborn son. Yun sa yung pong Virgin Mary, patayan. Si Mary, nung ipinanganak niya ang Panginoon, si Bethlehem. Wala siyang kilalang lalaki. Pero pa meron siya pangalan na anak. Pag meron ka pangalan na anak, meron ka pangalan na susunod. So hindi na siya virgin. Dahil meron siyang asawa, pagkatapos siya pinanganak ng ating Panginoon, si Jose, sinipinan na si Maria. At nagkaroon sila ibang mga anak. At sa Biblia, malalaman natin, may mga pangalan ng mga kapatid ng ating Panginoon. And wrapped him in his swaddling clothes, all of pink, and laid him in a manger. Ito'y sa labas, because there was no room for them in the inn. Imagine po natin, ang ating Panginoon, kapapanganak, nasa labas ng isang malamig na gabi. Paano siya mabubuhay doon? 0 degrees centigrade. Nung ako'y pinanganak, dahil sa buwan na ito, ano po, malamig. Wala mang winter, malamig lang. Ang sabi ng lola ko, pinaliguan ako ng yung si Darit Ate Rossi ata. Nagkahit ang lola namin. Sabi niya, pag namatay yan, may nagkangyari dyan, bahala yung kanya. Hindi mo winter yan, malamig lang. Eh siya isipin natin 0 degrees centigrade o Celsius na nakalampin lang yung bata. Paano magsusurvive ang Panginoon sa ganun lamig? Pangalawa, yung mga shepherd na nakalabas. Pati kailang kawan sa gabi. Paano ba't naman gagawin ng mga pastolyon na kailang mga hayop nilalabas sa isang malamig na gabi? Eh siyempre na napaloob sa kailang kulungan. So, hindi po pwede po yun. So yung mga pangyayaring ito, hindi consistent sa taglamig. Hindi pinanganak ang Panginoon sa taglamig. Obviously, hindi. Maaari siya pinanganak during summer or spring. Pero hindi paglamig. Hindi mangyayari census sa taglamig. Hindi rin mangyayari mga tupa at mga pasyon sa labas ng gabi sa taglamig. At hindi rin pwedeng ipanganak ang isang batang sanggol sa taglamig at 0 degrees Celsius. So yun po yung biblical evidence na ito December 25 na panganakan ng ating Panginoon. Kaya kanina nakita natin yung Belen. Sa Belen may 3 hari. Di ba? Nung pinanganak ang Panginoon ayon sa Roman Catholic Church, mayroon 3 hari na totoo. Hindi rin totoo yun. Babasahin natin. Sa Matthew chapter 2 verse 1, inalap ng mga wise men ng ating Panginoon kung saan siya pinanganak. Pasilin natin ang Panginoon pinanganak sa isang sabsaban. So kung nakandun sila, nung pinanganak ang Panginoon, pumunta siya sa sabsaban. Basahin po natin. Hindi na natin makikita sa Biblia. Nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahonan ng hari si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Hinahanap nila yung ating Panginoon kung saan siya pinanganak. So sila pumunta.
Na matagpuan nila yung Panginoon, saan nila tagpuan? Sa sabsaban o sa isang bahay? Basahin natin ang Biblia sa verse 11. Ano nakalagay dyan? Sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatarepa sila at lumabas sa kanya. Nabuksan nila ang kailang kayamanan, ay niyadog nila sa kanya magkaloob na ginto, kamanya at mira. Pero sa bahay na sila pumunta eh. Ang nandun sa English na po nakalagay, child. Sa Tagalog, sanggol pa rin. Pero sa English, young child. Ganyan. No mabalitaan ni Herod na hindi sila kasi sabi ni Herod, pag nakita niyo siya ngayon, bumalik kayo sa akin. Hindi sila bumalik dahil papatayin nila eh. May angel na nagsabi sa mga pantas, huwag na kayong pumunta kay Herod, dinuloko niya, kanya papatayin nila isang goal. So sa Matthew 2:16, then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry. Kasi gusto niya patayin ng Panginoon. And he set forth and put to death the all-male child were in Bethlehem and in all its districts from 2 years and old and under, according to the time which he had determined from the wise men. So, ibig sabihin, at least at the most, ang ating Panginoon, 2 taon na. Doon pumunta itong mga wise men. So, mali yun, di ba? Yung nasa sabsaban, ay yung mga pastor. Dahil sabi ng mga ngel, kung binanganak na kanyang Panginoon. Kanya. So, pumunta, ano lang nandun sa sabsaban. Pero yung mga wise men, wala sila sa sabsaban. Matanda na ang Panginoon, may edad na siya, hindi na siya kapapanganak ng sanggol. Nadatnan ng tinatawag ng wise men. So, pasyalan niya yung Belen, scenery, ano po, malirik. Kung Biblia pinag-uusapan. Nang ipinanganak ng Panginoon, wala yung mga wise men. Di ba, yung pinanganak, nakita nila yung stand ng Panginoon kung siya'y pinanganak. So, sinunod nila yung stand, naglakbay pa sila. Wala sa pinanggalingan nila, pamunta sa Bethlehem. Nakita namin kanya bituin, kanya eh. So, nang nakita, naglakbay na sila. Pumunta na sila doon sa lugar na yun. So, gano'ng katagal ang paglalakbay nila? Hindi nung araw na siya o ng gabi na siya pinanganak. At least, at the most, 2 years. Kanya, ang paglalakbay nila. So, hindi rin totoo yung TBT, ano po, mali niya. Ngayon, tanong, mga kapatid. Itong Christmas na ito, gawagawa na lang tao yan. Kailangan ba nating celebrate? Hindi. It's just an ordinary day. Itong December bukas, ordinary day lang sa mga Kristiyano yan. Kaya lang tayo, nagiging masaya. Eh, alam naman natin ang pangyayari, di ba? Meron na ulo si mga tao. Walang pasok ang araw na bukas. So, yung pagkakataon ng mga tao minsan, nagkikita-kita, yung mga pamilya, nag-reunion, gano'n lang. Pero para celebrate natin, isipin natin, ito yung kapangalakan ng Panginoon, huwag natin gawin yun. Ito sa holiday. Wala tayong pasok. Wala kayong pasok. Walang pasok na nagtatrabaho. So, hindi naman tayo dapat malungkot. Wala naman tayo para malungkot ka. Eh, kung masaya yun, masaya ka rin. Pero hindi natin sineselebrate bilang isang religious celebration. Yung mga ibang Church of Christ, meron silang Christmas celebration. Meron silang special worship for December 25. Yung mga denomination, ganun din. Meron silang December 25, kahit hindi linggo, sila isasamba sa araw na yun. Hindi tayo. Ano, bakit tayo magsasamba sa December 25? Unless otherwise, na linggo yun. Baka next year, gano'n. December 25, linggo. Pero otherwise, bakit magkakaroon tayo special celebration? Di naman ipinanganak ng Panginoon sa araw na yan. For the sake of argument, kahit ipinanganak pa sa December 25, alam mo sinasabi sa atin na celebrate natin yun. Hindi natin dapat celebrate bilang isang religious. Walang Christmas symbol. Kaya sabihin pa natin, Christmas tree lang yan, Christmas light lang yan. Pero magiging implication, naniniwala ka dun sa pinaniniwalaan nila. Ako, buwan po na kami naging Kristiyano, wala lang kami Christmas symbol. Christmas tree, wala lang gano'n. Gusto niyo Christmas tree, ganito lang gawin niyo. Mula January hanggang December, Christmas tree kayo, hindi mo alisin. Sabi niya, dekorasyon lang namin yan. Kung siya magkaroon ng Christmas light, gano'n din. Mula January hanggang December, Christmas light ka.
O di, bakit ganun ka? Eh, dekorasyon lang yan nga mo. Pero di mo magagawa yan, huwag mong gawin. So, ano ba klaseng tao itong kapatid-bahay natin? Ayun, hindi na paso, may Christmas light pa rin, may Christmas tree. Kung kaya mo tiisin yun, di maglagay ka. Hindi mo kaya tiisin, di ba? Hindi naman kailangan gawin. Hindi man pinagutos sa atin. Kung meron ka mang karapatan, sabihin mo. Kung hindi naman ito nakakatulong, hindi nang gawin. Kahit sabihin mo, hindi mo ako naniniwala dyan, okay, maglalagay Christmas tree ka mo. Eh, pero may kapatid ka, hindi naniniwala doon. Sabi ni Pablo, all things are lawful for me, but not all things are helpful. Hindi nakakatulong ngayon. All things are lawful for me, but not all things edify. Ngayon ang nagtanong po sa akin, paano kaya kung may business ka? At gusto magbigay ng mga bagay sa panahon na yun. Bahala ka. Yan, let goodwill bilang business mo ka. Pero hindi dahil pinanganak ang Panginoon sa araw na yan. Paliwanag mo rin. Paliwanag mo rin sa binibigyan mo kung ikaw'y nasa business. Natural kasi sa business yun eh. May mga goodwill na ginagawa yung business. Libre nga niya. Para lang maano yung business mo. Ginagawa ng businessman niya. Katulad din ng kung ikaw'y may business, kailangan magbigay ng 13-month pay. Hindi gawin mo kasi ibatas yun eh. Hindi dahil sa naniniwala ka sa ating Panginoon. So yung makikita natin. Pero happy holidays, not Merry Christmas. Kung pagka may kausap tayo minsan, hindi ko alam iba, Merry Christmas nga nila. Wala man tayo naniniwala sa Christmas. Pero naniniwala tayo sa holiday. Holiday ngayon eh. At ang atmosphere na ganitong holiday ay masaya. Hindi siya pa ito. Happy holidays nga ito. Pero di tayo naniniwala sa Christmas. Yung makikita natin. Gusto magbigay ng card, bahala ka. Pero bumili ka, happy holidays. At walang symbol ng Christmas. Meron namang card na gano'n. Happy holidays. Gusto mong bigay. Nasa sa iyo. Pero di natin sineselebrate ang Christmas dahil ito kapahalaan ng Panginoon. Mas kakasal na tayo, ha? Kung tayo sumama sa namang religious celebration ng tinatawag na Christmas. Gusto natin, holiday, pwede yun. Bilang Kristiyana, sa atin yun. Anong gagawin mo sa araw ng walang pasok? Kami, mamayang gabi, meron kaming reunion. Hindi naman dahil lang pinanganak ang Panginoon. Dahil lang ang pagkakataon na pwede magsama yung mga kakamag-anak, walang pasok. Paano yung magbigay ka ng regalo? Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw magbigay, di huwag ka magbigay. Hindi naman requirement sa atin yun. Gusto magbigay, bahala ka. Alam naman Diyos, ang dahilan pag nagbibigay ka, di ba? So ito po ang ating pag-aaral sa Christmas. Huwag natin palakihin ang ating mga anak na naniniwala sa Santa Claus. Pag napaglaki nila, magkakahit pa sila sa'yo. Niloloko lang nyo kami, kayo lang pala Santa Claus. Ha? At hindi galing po sa Diyos yung ganong klase. Okay. So ito po ang ating mensahe po sa umaga pong ito. Maraming salamat sa ating pakikinig sa ating mensahe. Mamayang hapon, meron pa rin tayo pang hapon.